Kamusta na ang Tito Vic and Joey after magpaalam dahil sa sigalot with their old producer? Yan ang pag-uusapan natin mga kaparokya, but before anything else ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. Salamat! So today is June 3, araw ng Lunes, at muli na naman tayong magkakonduct ng online viewership ng dalawang noontime show sa bansa, ang It's Showtime at Eat Bulaga. Pero unahin na muna natin pag-usapan yung topic natin. So yun nga mga kaparokya, isang taon na po mula nang magpaalam ang legendary trio na Tito Vic and Joey sa dati nitong producer na Tape Incorporated. So alam naman natin maraming nangyari sa Tape Incorporated at Tito Vic and Joey. Nandyan yung demandahan, labanan sa pangalan na Eat Bulaga. Ang Tito Vic and Joey ay napunta sa TV5 sa noontime slot kung saan pinalitan nila ang It's Showtime na desisyon naman ng top management ng Kapatid Network. Sa pag-air nila, tinawag ang noontime show ng Tito Vic and Joey na EAT na marami ang naging meaning. Nagsimulang umere ito sa Kapatid Network noong July. To cut the story short mga kaparokya, last March 2 ay huling umere ang tahanang pinakamasaya under Tape Incorporated sa television. Samantalang ang Eat Bulaga ay masaya pa ding nagbibigay ligaya sa mga dabarkads. Nadagdagan pa nga ng host tulad ni Atasha Mulak at ang dati na nilang kasama sa Eat Bulaga nung nasa GMA pa sila na si Miles Ocampo. Kaya masasabi natin mas nag-success ang Tito Vic and Joey sa paghihiwalay nila ng matagal na producer na Tape Incorporated. So sa ngayon po ay tagumpay ang Eat Bulaga ng Tito Vic and Joey at sa July ay ika-unang taon nila sa TV5 and ika-45th year existing sa noontime show. At ngayon ay producer na nito ang Tito Vic and Joey at ang TV5. So sariling programa na po nila ang Eat Bulaga na dati ay produced ng Tape Incorporated under the management of Tony Toviera. So congratulations Tito Vic and Joey, and looking forward for the 45th anniversary and beyond. Congratulations dahil ito ang unang taon na mag-a-anniversary ang Eat Bulaga sa TV5. Samantalang isa si Madlang People na si Kim Chu ang new brand ambassador ng kumpanyang Brilliant Hello Melo. Kasama niya rito ang partner niya sa What's Wrong with Secretary Kim na si Paulo Avellino at RC Munoz. So sunod-sunod na proyekto at achievement ang natatanggap ni Kim Chu this year after an award sa Guillermo Mendoza as female TV host. Kasama niya rito si Maine Mendoza. Of course, yung teleseryeng What's Wrong with Secretary Kim at yung pag-host sa longest running noontime show ng ABS-CBN na It's Showtime. Di rin talaga matatawaran ang dedication ni Kim Chu sa trabaho kung kaya't patuloy ang kanyang tagumpay sa larangan ng showbiz. Muli, congratulations Kim Chu. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime show. Para sa Eat Bulaga, under TVJ Facebook page na may 2.4 million followers at sa It's Showtime na may 18 million followers. So as of 12:35, makikita po natin dito na ang It's Showtime po ay may kasalukuyang segment na showing Bulilit. Samantalang ang Eat Bulaga naman po ay ang Rewind. So makikita po natin dito na ang It's Showtime po ay may 15.5 thousand viewers, samantalang ang Eat Bulaga po ay may 5.5 thousand live viewers. So try po natin i-click, baka kung sakali magpapa po ang viewers ng dalawang noontime show. So dito makikita po natin ang It's Showtime ay may 15.7 thousand viewers, samantalang ang Eat Bulaga po ay hindi po nag-pop up ang kanilang viewers. So dito makikita po natin na angat po ang It's Showtime ng 10,000 viewers sa katapat na noontime show na Eat Bulaga. So mapunta naman po tayo sa TV Network YouTube channel at unahin po natin sa Eat Bulaga. Under po yan sa TV5 Philippines na may kasalukuyang subscribers na 1.81 million subscribers. So, check po natin mga kaparokya. Yan. It's Showtime naman po under GMA Network YouTube channel
May kasalukuyan subscribers na 35.3 million subscribers. So as of 12:37, ang GMA Network YouTube channel po ay may 12,000 viewers. Samantalang ang TV5 naman po ay may 31,000 live viewers. So ulitin po natin mga kaparokya, as of 12:37 PM, ang GMA Network YouTube channel ay may 12,000 viewers. Samantalang ang TV5 ay may 31,000 live viewers. So dito pagdating sa kanilang TV Network YouTube channel ay angat po ang TV5 sa katapat na TV Network YouTube channel ng 19,000 viewers. So mapunta naman po tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime show at unahin po natin sa It's Showtime under ABS-CBN It's Showtime na may kasalukuyang subscribers na 2.23 million. Samantalang sa 8 Bulaga naman po, under po yan sa 8 Bulaga TVJ YouTube channel na may kasalukuyang subscribers na 1.01 million subscribers. So as of 12:38 PM, ang It's Showtime po ay may 84,000 viewers. Ang 8 Bulaga naman po ay may 39,000 live viewers. So ulitin po natin mga kaparokya, as of 12:38 ang It's Showtime ay may 85,000 live viewers. Samantalang ang 8 Bulaga naman po ay may 39,000 live viewers. Sa pagdating dito sa kanilang main YouTube channel ay makita po natin na angat ang It's Showtime sa katapat na noontime show na 8 Bulaga ng 46,000 viewers. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime show ay, para po sa 8 Bulaga, sila po ay nakakuha ng total live viewership na 75,000 viewers. Samantalang ang It's Showtime po ay nakakuha ng total live viewers na 112,000 live viewers. So dito makita po natin na angat po ang It's Showtime sa katapat na noontime show na 8 Bulaga ng 37,000 viewers. So again, ang 8 Bulaga po ay may 75 total live viewership, samantalang ang It's Showtime ay 112,000 viewers. So yan po lumalabas sa kanilang online viewership as of 12:40 at mamaya ako magbabalik po tayo sa ikalawang yugto ng ating online views update ng dalawang noontime show. Magpapaalam po muna ako pansamantala. Thank you and God bless.